Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Ewan ko na lang kung didiis ka pa rin ba matapos mo ho ito mapanood itong mga pasabog ni Atty. Dino. Abay, tulunggis ka talaga. Baka ayaw nyo naman maniwala. Baka sabihin nyo pa rin, Duterte pa rin kahit anong mangyari. Sa bagay, kung ganun na ho talaga ang inyong isipan, kung sarado na ho talaga yan, bahala ho kayo sa buhay nyo. Di ba? O eto mga ka-action, mga kakamping, panoorin ho muna natin itong mga sinasabi ni Atty. Dino. Sino bang umunlad sa Mindanao noong panahon ni Rodrigo Duterte at even ng Vice President si Sara Duterte? Hindi ba puro Davao? Yung Davao Mafia lang at hindi nga mailabas yung pera, yung 50 plus billion, no? 50 plus billion sa Davao. Sinasabi ni yung kay Polong, di ba? Control, nilagay sa distrito niya. Nilagay sa distrito niya, hindi rin makita yung mga yung pag-develop doon. In other words, yung mga ibang mga syudad, kagaya ng Cagayan de Oro, kagaya ng Jensan, kagaya ng Butuan, Dipolog, Dapitan, halos walang napala kay Rodrigo Duterte. Ang ginagawa lang daw ay pananakot na pag hindi nyo kami tutulungan, hindi kayo susuporta sa amin, ang papalabasin namin para kayong hindi Mindanawon. No? So, nung kinakausap natin mga politiko, no, hindi naman nag-develop ang Mindanao. Hindi naman natulungan ng mga Duterte ang Mindanao. Bagkus, sila lang ang nagpayaman sa Davao. At even yung mga tao sa Davao na nakakausap ko, no, ang daming instances na they deserve more than that. Ibig sabihin, ang talagang yumaman, kumulimbat, puro mga Duterte. Ano mga DDS? Duterte pa rin? Ayan ang sinasabi ko. Kasi ang ilan sa mga hambog na mga vlogger, na mga DDS, sinasabi ho nila, nung panahon daw ho ng tatay nila, maganda daw ang pamumuhay ng Pilipinas. Iwalastik naman. Sabi ko nga, kung maganda ang pamumuhay ng panahon ng tatay nila, kung maganda ang pamumuhay ng Pilipinas, bakit gusto ho nila ihiwalay ang Mindanao? Kasi sabi ho nila, walang pag-unlad ang Mindanao sa panahon ng administrasyon ngayon. Diba? O yun nga ang ibabalik natin sa kanila. Ang sabi nyo, nung panahon ng tatay nyo, maunlad ang Pilipinas. Bakit ho hindi nagawa ni Digong na mapaunlad ang Mindanao? Di ba? O ayon ho dito kay Atty. Dino, Duterte ang nagpayaman. Di ba? O ngayon ayaw nyo naman maniwala. Duterte pa rin. Di ba? Bahala na kayo sa buhay nyo kung Duterte pa rin kayo. Di ba? Kung makita nyo naman ho, tingnan nyo nga ho ang Mindanao kung umunlad nga ba. Diba? Kasi itong mga vlogger ng mga Duterte vloggers, ang gagaling ho ito. Ang gagaling magawa-gawa ng kwento. Kayo na mga taga Mindanao, sa mga viewers ko dito, noong panahon ba ng ni Digong noon, napaunlad ba niya ang Mindanao? Sabihin ko na sa inyo, wala. Hindi umunlad ang Mindanao. Oo. 'Di ba? Gusto na nga ho nila ihiwalay yan eh. 'Di ba? Ngayon sa administrasyon ngayon, 'di ba? May mga nagsasabi na ilan diyan sa mga taga-suporta ni Digong na gusto na ho nila ihiwalay ang Mindanao. 'Di ba? Kasi hindi ho umuunlad sa panahon ngayon ng administrasyong Marcos. Ang tanong ho natin, nung panahon ng tatay nila, bakit hindi nagawa ng paraan na mapaunlad ang Mindanao? Taga Mindanao ho si Digong eh. Di ba? Kaya wag ho kayo magparahusga sa administrasyon ngayon. Di ba? Kasi mismo ang tatay nyo na hinahangaan nyo na si Digong, hindi niya rin napaunlad ang Mindanao. Di ba? Marami din ang naghihirap nung panahon ng tatay nyo. Milyon-milyon din ang naghihirap. Di ba? Kaya dapat wag ho tayo magsisihan. Kung sino ang nakaupo, irespeto.
'Di ba? Kung may dapat ka punain. Kung may dapat pasalamatan at i-appreciate, pasalamatan at i-appreciate. Hindi yung puro na lang kainggitan ang naghahari sa mga kaugat-ugatan nyo. 'Di ba? Kung totoo kayo na nagmamahal sa bayan, bakit hindi nyo irespeto ang nakaupo? 'Di ba? Tulad ho namin. Nirerespeto ho namin ang nakaupo na si Pangulong Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Ikaso lang ho, lagi lang ho natin natatapik si Sara dahil ho sa kanyang kinakaharap na impeachment. 'Di ba? Pero hindi ho tayo gumagawa ng kwento na hindi naman totoo para masira si Sara. Hindi ho yun. Hindi naman ho kami katulad ng mga DDS na mga vlogger. Para lang kumita, makapanloko ng kapwa nila DDS, gagawa ng kwento. Pag hinuli, sasabihin, binubusalan na ho sila. Freedom of speech lang naman daw. Di ba? Pero mali. Di ba? Ang masakla pa kapwa DDS pa ang niloloko nila sa mga gawa-gawang kwento. Di ba? Ngayon, anong masasabi nyo dito sa mga pasabog ni Atty. Dino? Di ba? Ako, naniniwala ho ako na sa panahon ni Digong noon, hindi rin niya nagawa na mapaunlad ang Mindanao. Di ba? Mga buladas-buladas lang ho yan ng mga DDS vlogger. Mga ano lang ho yan, mga mima lang ho yan. Di ba? Yan lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.